May ituturo ko sa inyo. Paano ba ang tamang paghahawak nitong grinder? Angle grinder. Kung nagsisimula pa lang na gumamit nito, hindi pa marunong, nagsasanay pa lang tayo, mabuti yung maggamit tayo pag ganun. Ganun ang hawak natin. Pag ganun. Ganun. Pag ganun ang tamang hawak, ganun. Pag magpuputol tayo, pag ganun ang hawak. Ganun. Yung tapon ng kuwan yan, yung apoy niya, pababa. Pag ganito naman kasi, yung tapon ng apoy, pataas yan. Dito yan, baka nabasag to. Dito yan, tatama yan sa atin. Kaya dapat pero kung sanay na kayong maggamit na ganito, komportable na kayo na gumamit na pag ganun, wag nyo nang baguhin. Yan ang kinasanayan nyo. Pero pag nagsisimula pa lang, mas mabuti pag ganun. Saka yung mukha natin, wag natin kuwan dyan, ganyan natin yung mukha natin para hindi tamaan yung mukha natin ng mga apoy. Saka ito, lumalaban kasi ito, lumalaban. Pag ito lumaban, gaganon yan, gaganito yan. Kaya dapat yung mukha natin nakaganon tayo, huwag natin igaganon. Saka pag nagkuhan tayo, nagputol tayo, huwag natin ididiin. Dapat hati, hindi yan makabot sa hati. Pag ganun lang, gaganon lang natin. Pag naka hanggang dito yung kuhan niya, nakalalim ng gusto, baka mababasag kasi ito, mababasag to. Pag nabasag to, yan, tatama na yan sa atin. Kuhan na lang natin, hanggang lang tayo dyan sa kalahati, hindi na makabaon ng gusto. Saka nagsasanay pa lang tayo, mabuti gumamit tayo ng guard nito. May cover to, may guard, para hindi pa tayo sanay, maiwasan tayong disgrasya nito. Marami na kasing disgrasya nito, itong angle grinder na to. Lalo ito pag ito, napakanipis kasi nito, napakanipis. Pag yan napaganon natin, mababasag yan. Ganun naman, mababasag. Dapat straight lang, saka hindi makalalim ng gusto, sigurado mababasag kasi yan. Kaya dapat kuhan lang, hayaan lang natin kuhan yan, maputol. Huwag natin ididiin to sobrang persa, sigurado basag yan. Napakanipis nito. Ang mali kasi nito, yung mga naggawa nito, dapat nag-imbento sila na hindi ganito kanipis. Dapat yung inimbento nila makapal, para hindi maganon, hindi mabasag. Ito, napakadaling mabasag nito, napakadaling mabasag nito. Dapat na imbento nila yung makapal na, para hindi basta-basta mababasag. Ito, grabe. Yan, ganun tayo pag nagputol tayo, para maiwasan natin yung disgrasya. Marami na kasing disgrasya nito. Maiwasan natin, mabuti na yung doon na tayo sa safety tayo. Safety. Saka pag nagputol tayo,
Yung mga hindi pa sanay ng gusto, dapat may glove tayo, guantes. Saka yung may sunglass tayo, mabuti yung sunglass na malaki yung dito, malaki para yung mga apoy niya lumalasik, baka may makalasik sa mukha natin. Delikado yung mata natin, na iwasan natin na may kuwan tayo, disgrasya. Kaya pag naggamit tayo nito, iwasan natin, mag-ingat tayo. Isipin natin yung pag-iingat, yung safety tayo, hindi tayo mahamak nito. Kaya yun ang mga payo ko sa mga baguhan na gumagamit nito. Kung baguhan pa, di pa kayo bihasa, buti na yung may guard kayo dito. May guard to pag binibili. Yung mga sanay na kasi, ayaw nang maglagay yun, ayaw na, dahil kabisado na nila itong grinder, mga bihasa na sila. Kaya ang iniisip nila, makakasagabal pa sa paggamit yung guard nito. Kaya alam naman nila yung mga diskarte kung anong dapat pagpuputol. Yan, gaya nito, pag nagputol tayo nito, pag nagputol tayo nito, turo ko sa inyo. Pag nagputol tayo, halimbawa dyan, dito tayo magputol, huwag tayo nun, mali yan. Pag napuputol na to, bababa dito sa gitna, maiipit to, maiipit, mababasag. Pag ganun, huwag tayo dito puputol, dito tayo sa magputol, dyan o. Kapag naputol na dito, bababa dito, bababa lang, pero dito maiipit yan, maiipit yan, dyan sa gitna na yan. Huwag tayo dyan puputol, dito tayo. Ganun. Kung dito naman, dito tayo puputol, huwag tayo dito puputol. Yun ang technique natin nitong grinder. Napakabilis kasi nito. Mas lalong ingatan natin ito. Sa kaso mga yung pang ibinabalan nito nasa kahoy, yun, mahirap yun. Marami ng kasamaan ko sa trabaho na disgrasya nun. Kaya para maiwasan natin yun, kasi persado yun. Pag sobrang persa, yan, na ganun niya, ganun, dito yung tao. Kapag naghawak tayo nito, higpitan natin ng gusto, talagang higpit. Pag linaban kasi to, persado yan, malakas yan, dapat kaya mo tindihan yung lakas. Di madala yung kamay mo pag ganun, talagang steady mo siya, hindi naman madala pag ganun. Ganun ang paggagamit natin nito. Baguhan na gumagamit nitong grinder. Saka ang isa pa, iwasan natin, pag naggamit tayo ng grinder, panatiliin natin i-off. Inalis lang natin doon sa saksak, hindi natin to in-off. Sinaksak natin, naka-on to, mga ganun na yan, baka gatamaan na tayo nito, mga na to, maikot-ikot na to. Pag naka-on to na sinaksak natin doon, yan ang ingatan natin na mga pagtatrabaho tayo ngayon, trabaho, iwasan natin ang mga ganun. Dapat masanay tayo sa mga dapat yung safety tayo, hindi tayo mapahamak ng trabaho. Yun lang ang trabaho. Pero pag napahamak tayo, mas marami pa yung gagastusin natin kaysa kikitain natin sa trabaho. Yan. Pag na sugatan tayo, mapipirwisyo na yung araw natin, di na tayo makatatrabaho pag tayo na hamak nito.
Kaya yun na lang ang iwasan natin paggamit nito. Mara- Sana yung mga baguhan naman na nagsisimula sa ganitong trabaho magtingin muna kayo sa mga kung anong hindi kayo mapahamak na yung paano magagamit nito para maalam na nyo kung saan kayo mapahamak nito. Mag-research muna kayo. Saka kung nakatulong to yung video ko, yan, like naman and share kung nakatulong yung video ko. Marami pa akong ituturo sa inyo ng mga tip para malaman nyo. Maraming salamat sa mga nanood sa akin.